May tanong sa akin. Final warning, matigas siyang pagmumukha mo. Sige, magpatigasan tayo. Pag wala pa tong payment mo hanggang 3 PM, antayin mo ang ipapadala kong kabaong sa'yo. Talagang sobrang tibay ng mukha mo. Dapat di ka na nangutang dito. Kung napakakapal ng mukha mong singilin. Maniwala ka sa mga pagbabanta ko dahil hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Mamili ka kung ikaw ang hihiga sa kabaong o mga mahal mo sa buhay. Kulay na pagpipilian. First, white. Second, silver. Third, black. Alright, napaka ho. Itong ano na to, nakakainis. Totoo lang, itong mensahe po na pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin yan sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Actually, nayamot ako nung mabasa ko itong mensahe na to dahil walang ya. Pinamimili pa kayo ng kulay. Diba? Tapos pinamimili rin kayo kung sino yung mahihiga. Okay, dito po sa ating video, no, i-explain ho natin kung may katotohanan ba to o wala. Okay po, pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinde hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pag-utang at maling pamamaraan ng paniningil. Okay? Actually, mahaba ho itong pinadala na to na mensahe. Ang karugtong ho nito is nakahiram nga daw siya ng 100,000 na. So, inaabot na ng 100,000 yung utang dahil sa kakatapal system. Ito po yung pinakamasamang dulot nito. No, itong mga bugo katabusadong online lending apps na to kasi sa sobrang takot nyo, no, kasi nga sa harassment na ginagawa nila, no, halimbawa na ho ito. Mamaya sasagutin ho natin to kasi busit ho ako dito no. Sa sobrang dami, no, ng kawalang-yang ginagawa nila. So nape-pressure kayo ngayon, ang gagawin nyo, manghihiram kayo ngayon sa ibang mga kola na kamag-anak din nung or mga tawag ito, kasama rin nilang mga bugo katabusadong online lending apps. So walang mapupunta sa inyo, wala kayong pakinabang dito Diba, nagkaroon na kayo ng pakinabang dito sa unang loan. Pero yung mga sumunod, wala na. Kasi pinantapal nyo na lang na pinantapal sa sa nahiram yung una Ulitin ko po. Yung isang ola, okay? Pag yan babayaran ninyo, no? At magtatapal kayo, 3 ho katumbas niyan. Okay? Itong 3 na to, magiging times 3 ho ulit yan. So, magiging siyam. Hanggang times 3 na naman yung siyam. Ganun ho yan. Hanggang sa mabaon na ho kayo. Huwag nyo hong gagawin yun. Kasi yan ho ang gusto ng mga bugok na to. Hanggat kayo po utang ng utang sa kanila, hanggat kayo po'y nababaon sa kanila, tuwan-tuwa yung mga bugok na yan. Yan po ang kawalang yan yung mga yan Okay, ito ho, punta tayo doon sa kikinukulo ng dugo ko. Okay. So sabi ho nila, matigas na raw yung pagmumukha nyo, no? Sige daw, patigasan, pagka daw wala pong dumating ng 3 PM, antayin daw yung pagpapadala ho ng kabaong nga. Okay. Ito ho lang ang natin Wala naman ho kasi kumbaga, kayo as may pangangailangan. Kasi kaya nga ho tayo nanghihiram, di ba? Meron tayong pangangailangan. Okay? Aminin na ho natin na talagang halos naging normal na ho. No, sa ating mga Pilipino, yung panghihiram pag may kailangan. Which is dapat hindi ho nangyayari kasi mayroon po tayo dapat hanap buhay, di ba? Kumbaga, sa hanap buhay ho dapat tayo kumukuha ng pantustos. Kaya lang nga ho, no? Sabi nga, ulitin ko, nagiging normal na sa atin yung panghihiram pagka tayo may pangangailangan. Hindi naman ho natin kasalanan yun Di ba? Talagang kumbaga, hindi lang talaga nagkasya yung ating kinikita. Ngayon, ito ngayon yung ginagamit nitong mga bugok katabusadong online lending apps na to. Okay, yun yung nila, yun yung nakita nila, no, na way para tayo, no, na mga nanghihiram mabaon sa utang at abusuhin yung mga yan. Uulitin ko po, no? Kung hindi naman ho talaga kailangan, huwag din hong hiraman. Kasi
Sa totoo lang, wala naman ho idudulot na maigi sa atin itong mga to eh. Puro masama ho eh. Okay, nakita nyo, sinasabi ho, katigas daw ho ng mukha. Oh. Eh kung wala lang pala talagang ano eh, kasi ito yan eh, mali nga ho yung pamamaraan ng pagpapautang eh. Diba? Kasi kung alam nyo yan, no, kung magkano idadagdag, magkano ibabawas, magkano amortization, at kung ilang araw, hindi nyo hihiraman yan eh. Totoo po yan. Pero 7 days. Tapos ang idadagdag is ilang percent? 50%? Diba? Sobra ho eh. Actually, yung i-disburse sa inyo, ano eh, kulang na kagad. Ano papakinabang nyo sa utang? Hindi po ba? Oh, tapos sasabihan pa kayo na ano, na papadalan daw ho ng ano, ng kabaong. Mamaya ho, iusod natin yun kasi dito pa isa ako na visit eh. Talagang sobrang tibay na mukha mo. Dapat di ka nangutang dito. Okay. Bakit? Sino bang nagpautang? Di ba kayo? Eto yan, ha? Makinig kayo, mga bugo katapusan ng online lending apps. Sino ba dapat ang namimili ng pautang? Di ba kayo? Kaya nga may credit investigation, may verification, at may evaluation. Okay? Ha? Hindi, yung kliyente, pag kami nakitang pautangan, hihiraman yan, magbabaka sakali yan. Ngayon, kayo mga bugo katabusadong online lending apps, kalakas-lakas ng loob mo na bakit dito ka pa nang hiram? Eh kayo nag-approve, mga bugok. Tapos isisisi nyo doon sa kliyente. Mga siraulo talaga kayo. Diba? Natural, in-advertise mo, magpapautang ka. Oh. Siyempre, yung tao magbabaka sakali ngayon kung papahiram eh. Eh kayo, daknan tete. Lahat na lang, pinahiram nyo eh. Kulang na nga lang yung poste. Lagyan mong palda. Papahiramin nyo. Mga siraulo kayo. Kasi sisisi mo dun sa tao. Oh, eh kung in-explain nyo na maayos yun, baka hindi nang hiram sa inyo yan. Oh. Diba? Kayo auto-disburse. Pag binalik sa inyo yung pera, pipilitin nyo pa rin pagbayarin. Mga siraulo kayo. Oh, doon, punta na ho tayo ngayon dito. Yan. Yung ataol na sinasabi, pinapipili pa kayo ng kulay. At ito masakit dito eh. Pinamimili pa kung sino daw mahihiga. Kayo daw ba? O yung mga mahal sa buhay? Nakita nyo kawalang yan? Diba? Kahit sino po, no? Walang karapatan sabihin yung mga ganitong klase. Yes, darating ang panahon no, na doon tayo pupunta. Pero, hindi tama na sabihin mo doon sa tao na namumroblema na sa pambayad. Diba? Tapos gaganyanin mo pa. Padadala mo na kamo ng ataol. Pinamili mo pa ng kulay at saka kung sino yung mahihiga. Eh, siraulo ka talaga. Di po ba? Unang-una pong gawin po ninyo ito. Okay? Kasi ito, death threat to eh. Di ba? Oh. Pumunta ho kayo sa inyong barangay, pablatter po ninyo. Pangalawa, pumunta ho kayo sa pinakamalapit na na himpilan po ng pulis, i-blatter nyo din. Ano't ano man, may record kayo. Okay? And then, sa po, dyan po sa aking description box, meron pong iMessage po. Okay? Doon ho kayo pumunta para po makapag-file kayo ng complaint. Okay? Pwede kayo mag-file sa SEC, dyan po sa nasa description box ko, sa NPC po, sa PAOK, sa PNP, sa NBI po. Okay? Ito po yung mga ahensya ng gobyerno na pwede kayo mag-file ng complaint. Pwede ho yan through email. Okay? Pakihanap na lang po sa Google. I-Google nyo na lamang po kung saan yung mga email addresses po nila. Ngayon, kung mas mainam po sa PAO kasi alam ko po sa Pasay, no, meron na po silang one-stop shop doon. Okay? So, isang punta nyo lang, lahat na huna sa ngayon ng gobyerno, pwede na kayo mag-complain. Dalhin nyo lamang po yung mga screenshots ninyo. Proof yon na kayo po ay winawalang. Ngayon, eto po. Ano ho ba yung katotohanan? May katotohanan ba na magpapadala sila ng ataol? Ito lang po yan. Wala hong tindahan or purinarya ang magpapadala diretso ng ataol. Okay? Ang gagawin po niya mga yan, yung service, yung bangkay mismo ang hahanapin niyang mga yan. So, kakatuking kayo. Kasi kailangan nilang kunin yung bangkay. Hindi naman po pwede dadalhin sa inyo yung ataol, lalagay dun yung baka hindi po. Hindi, it doesn't work that way. Tsaka wala hos papayag na na COD. Di po ba? Cash on delivery at taol. Abay, siraulo yata yun. Di po ba? Kasi ito yan.
Pagka ho merong talagang pumanaw, no? Dadalhin yan siyempre sa punerarya para po linisin bago ho ilagay sa ataol. So ngayon, ang nakakatakot doon siyempre sa mga hindi sanay, yung pong serbisyo ang pupunta ron para katukin o hahanapin ngayon yung pangalan ng kliyente. Abay, siyempre, kahit sino naman po, talagang ninervyusin. Diba? Pero hindi ho ataol per se ipapadala sa inyo yan. Okay po, kasi marami na hong nakakaalam yan. Siguro dati, no, maaaring gawin nila, pero sa ngayon po, I doubt na po pwede nilang gawin dahil nalalaman na po ng iba yan. Pero ang kalakaran naman po talaga hindi naman po yung ataol lang pinapadala Okay, not unless meron silang ataol na binili, okay, pananakot nila, dadali nila doon. Maaari nilang gawin yun. Pero kung itatawag po nila, no, sa serbisyo po nung punerarya, I doubt na magpapadala yung punerarya ng ataol. Yung po, kumbaga, pipick upin nila yung bangkay para po dalhin, no, sa kanilang punerarya, lilinisin at doon ilalagay. Ganun po ang mangyayari doon. Pero yung padadalang kayo mismo ng ataol, I doubt, no, na magawa ho nila. Ulitin ko, kung sila po bibili ng ataol at lolokohin talaga kayo, sasakay nila sa sasakyan at kakatukin kayo, yun maaari. Pero takot ho yung mga bugok na yan. Gagawin nila yun, sila mismo. Mariosip. Kaya nga ho, naging nasa harapan lang ng monitor nila yan at puro tawag lang ang ginagawa. O, di ho ba? Sa tingin nyo, pupunta sila sa inyo. Tungtong nga ho sa barangay, hindi magawa niya mga bugok na yan. Dahil alam nila, yung mga kawalang ang ginawa nila. Pero ganun pa man, kagaya ho na sinabi ko kanina, magpa-blatter po tayo. Sa barangay, tsaka sa pinakabanapit po na istasyon ng pulis. Para ano't ano man po, no? Meron kayong record at mag-file ho kayo ng complaint. Kasi po, pag dumating po sa punto na yan ay na-read, ayun, puntahan nyo. Personalin nyo po. Filean nyo ng complaint. Para ho madiin at kumbaga mapagbayad dun sa mga tarantaduhan pinagagawa nyo mga yan. Ulitin ko po, wala hong ibang tao ang po pwede hong mag-file ng complaint para sa atin. Tayo po mismo ang gagawa nun. Yung ginagawa po nila Madam Kikay, nila Kajani, nila yun adhikain po nila yun. Tumutulong sila. Kung gusto nyo kontakin nyo po sila, tutulungan po nila kayo. Okay po, shoutout po pala kay Madam Kikay tsaka kay Kajani. Kasi sila po, yun ang nila, nagagawa nila yun Ako po, ang kaya kong gawin, ito, magbibigay ako ng sa inyo, ng mga abiso, no? Para po kahit papano, maibsan yung inyong nararamdamang anxiety tsaka depression. No? So, dun po sa nagpadala ng katanungan na yan, huwag nyo masyadong bigyan ng atensyon. Ang bigyan nyo ho ng atensyon is yung inyo pong hanap buhay. Nang makapag-ipon po kayo, no? At nang mabayaran nyo po yung 100,000 pesos na yan. Napakalaki po niyan. Pinakamaganda niya, dumulugo kayo sa abogado. No, kasi kung yan, ang susundin na interest niya, kung 10,000 pababa, is yung ceiling on interest rate. Ngayon, yung mga abogado po, makakapagbigay sa inyo ng pointers yan kung ano yung gagamiting interest rate para bayaran yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.